Hindi naman sa tinatakam ko kayo, pero sobrang lutong kasi ng kalabasa okoy ko. Kapag isinawsaw mo sa suka, matatakam ka talaga. Grabe, ang sarap ng itsura. Don't worry dahil pati paggawa ng suka, ituturo ko para sa mga gustong magsimula ng maliit na negosyo. Pero sa ngayon, tatakamin ko muna kayo. Maggadgad tayo ng isang pirasong kalabasa. Guys, maliit lang yung kalabasang ginamit ko. Sunod naman, isang pirasong carrots. Pahaba yung paggadgad ko para medyo mahaba yung hibla nito. Isang tasang harina, 1/2 cup cornstarch, paminta, at asin pampalasa. Pwede din kayong maglagay ng breading mix dito. Kuha tayo ng 5 kutsara nito para gawin nating batter. Isang pirasong itlog at isang tasang malamig na tubig. Paghaluin na natin. Ilagay natin yung carrots, 3 sibuyas, onion leeks, bawang, asin, paminta, at yung pinaghalong harina kanina. Next, ilalagay ko ito sa silicone utensil ko para hindi masyadong magkakalayo yung sukat nito. Yung butter ang binuhos ko dito. Pirituhin natin to into medium heat hanggang sa lumutong ito. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal ang excess oil. Guys, heto yung mga non-stick pan na ginagamit ko. Bale, isang set na to. Tapos, mahigit 1,500 pesos lang ang presyo. Then, heto naman yung silicone utensils. Bale, mahigit 500 pesos lang ang presyo nito. Tapos, 11 piraso. Ilalagay ko lang sa comment section kung saan ko nabili ang mga ito. Sibuyas, bawang, 3 siling panigang, siling labuyo, 6 na kutsyarang asukal, paminta, 1 tasang suka, at 1 tasang tubig. Ilagay na natin yung okoy sa plato. Magbuhos din tayo ng suka dito. O diba? Ang dali lang ng paggawa ng recipe na to. Kaya kung gusto nyo pa ng recipe na pang negosyo, mag-follow lang kayo kay Lokong Kusinero para ma-update kayo sa mga susunod na video. Heto na yung complete list of ingredients ng okoy kalabasa. Bye-bye. Bye-bye.